Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, magandang araw o gabi man po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Just call me Bon, short for Bongga. I love your channel Kuya E and it inspires me a lot. Mga iba't ibang mga nababahaging kwento na kapupulutan din ng aral at syempre, minsan, hindi talaga mawawala ang L. Kuya E, tulad po ng aking ibabahagi ngayon, sana po ay wag nyo naman po akong mabash. Pero kung gusto nyo, sige na nga, bahala na nga kayo. Kuya E, isa po ako sa mga taguring pagkatao. Kahit na nga ba sabihin kasi natin na tanggap na ay syempre iba pa rin yung taguka. Masasabi ko na tulad ng minsang mga naririnig ko sa iyong channel, isa rin ako Kuya E doon sa mga mapagpigil. Yung tipong may tao kang nakatinginan sa daan, sinundan ka na't lahat. Trip mo rin naman ay pipigilan mo pa rin. Kahit na alam o batid mo naman na pareho naman kayo ng trip. Maraming pagkakataon na iniwasan ko Kuya E ang mga ganun. Kasi minsan natatakot din ako. At masasabi kong ang mga ganong minsanan na hindi natutuloy, pinagsisisihan ko rin naman. Kasi may gwapo na at mukhang delicious na nga, napalampas ko pa. Kuya E, hindi ko inaasahan na sa aming lugar ay may lalaki akong hindi may iwasan. Kuya E, ito ay sa katauhan ng bagong boyfriend ng aking pinsan. Kuya E, hindi naman kagandahan ng aking pinsan, pero masasabi kong malakas pala ang appeal niya. Dahil sa sobrang gwapo ng kanyang boyfriend o sabihin na nating live-in partner niya. Itago po natin siya sa pangalang Austin. Si Austin ay matangos ang ilong, maliit ang muka, maganda po ang kanyang mga mata, at pati na rin ang kanyang labi ay alimoy napakalambot kung titignan. Mapula-pula pa. Basta, ang lakas-lakas po talaga ng apil niya sa akin. Dahil sa kainitan ng panahon Kuya E, madalas ko pong makita si Austin na laging walang pantaas. Hindi ko alam kung sadya ba yun dahil sa may magandang dibdib at may paab si Austin. Sabi nga ng mga bakla, napakaswerte daw ng pinsan ko dahil talaga nga namang makalaglag panty ang itsura at ang hubog ni Austin. Kuya E, hindi naman ako ganun palabati o minsan sabihin na natin hindi ako masyadong nakikipag-eye contact kasi mahirap na dahil baka mabisto ako. Pero aaminin kong nagnanakaw po ako ng mga pagkakataon upang makita ko ang masarap na pangangatawan ni Austin. Sinasadya ko minsan kunwari nakaupo sa labasan kung saan daraan si Austin. Doon ay matatanaw ko ang tapat ang kanyang shorts at alam kong may ipagmamalaki naman si Austin. Lalo na kapag pawisan ang kanyang abs. Gustong gusto ko yun. Makita ko lang yon at makulong ako sa kwarto, siguradong marami na ang magtatalsikan. Nakakainis sa feeling Kuya E na tipong gustong gusto mo pero hindi pwede dahil baka ma-issue ka pa. Minsan kapag nagiinuman sila, sa malapit ay tinatawag ako ng pinsan ko para tumagay. Pero Kuya E, napapansin ko rin pala na tulad ko rin si Austin. Mahiyain din ata dahil hindi siya halos nagsasalita o kahit nga ba ako ay kausapin. Kaya parang dinadaan-daanan ko lang din ako ni Austin. Minsan kapag silip ko sa pintuan, nagpapapawis si Austin. Nagbubuhat-buhat kasi siya, kaya maganda ang pangangatawan niya. Yung pawis talaga niya na makikita mo minsan, naiisip ko talaga at nai-imagine. Isang gabi Kuya E, hindi ko alam na sa dilim ng gabi, sa pagiging lasing ko at masasalubong ko, si Austin, sa sikip ng daan, tipong gumala ang kamay ko, Kuya E. Sakto doon sa bahagi ng paps ni Austin. Hindi ko alam, Kuya E, kung anong mangyayari, pero tumingin lang si Austin sa akin. Kuya E, sinundan ko pa rin si Austin ng tingin. Yung mukha ni Austin parang same pa rin. Laging tila tahimik lamang siya, pero mukhang palaban. Kuya E, hindi ko talaga inaasahan na si Austin biglang lulusot doon sa isang bakanteng lote na tila ba niyayaya ako. Kuya E, at dahil nga sa alak,
nabigyan ako ng lakas ng loob. Kahit may konting kaba. Sa muling pagsilip ni Austin, Kuya E, lumingon muna ako sandali at doon, parang pagpasok ko doon sa isang maliit na space sa likuran ng lote ng mga pinsan ko ay doon na agad. Sa konting liwanag, doon ko nakitang nakatayo si Austin. Wari naghihintay sa akin. At doon, Kuya E, ay nakita ko nang si Austin nilabas ang kaniyang pups. Hindi ko mawari ang nararamdaman ko. Ang gwapo, magandang katawan na lagi ko lamang inaasam ay nakuha ko. May ipagmamalaki nga talaga si Austin, Kuya E, at hindi ko inaasahan na mas malaki pa pala sa inaasahan ko. Matagal talaga na ginawa kong paglantak. Na kinalaunan ay doon ko na nga naramdaman na may mainit na tila ba labang sumabog na bulkan. Sobrang dami, Kuya E, na halos mabulunan ako at maluwa ko ang iba. Kuya E, naisip ko, marahil ay napansin lang ako ni Austin. Kinabukasan nalaman ko na lang na wala na sina Austin at ang pinsan ko. Hindi ko alam kung dahil alam ni Austin na huling araw na nila sa lugar namin kaya naman niya binigay ang pinakaasam ko. Nalaman ko kinalaunan, nag-away pala kasi ang tatay ng pinsan ko at mismong pinsan ko. Dahil hindi pabor ang pamilya nila kay Austin. Mula noon, Kuya E, hindi na rin naman nag-cruise ang landas namin ni Austin. Nang maging okay na rin naman kasi ang pinsan ko at tatay niya ay siya namang nasa ibang bansa ako. Pero Kuya E, lagi kong iniisip ang gabing naganap na yun sa aking buhay na hindi ko talaga inaakalang mangyayari. Ayun. Bon. Short for bongga daw. Siguro nga talagang yung pagiging mo na yung masyado kang na-excite din sa mga nangyari. At talagang yung hindi mo talaga inaasahan syempre ay mangyayari pala sa'yo. At yun, parang medyo sabihin na nga natin, sinuwerte ka pa rin sa bagay na yun dahil inilayo ka rin syempre. Kung halimbawa, kung tumagal, baka mamaya may makabisto pa sa inyo kung ganun pala talaga si Austin, no? Pero yung nga, sabi mo maswerte ang pinsan mo, sinwerte ka rin naman dahil sa nalantakan mo yung pinaka-inaasam mo na sinasabi mong talagang malakas ang appeal ng ni Austin, no? Pero yun, at least isa sa mga naging magandang mga alaala mo sa buhay mo sigurado yan, no? Dahil ito ay naibahagi mo dito sa aking programa. Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.